Hallelujah. Siguro simulan ko itong gabi ito ng isang pagsamba. Hirap po ako mag-preach pag hindi ako sumasamba. Kasi yun po ang aking gawin. At yun po yung training sa akin ng banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Gusto ko po yung linya ng isang awit na there's no higher call than to worship you, for you alone are Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Praise God. Yun po yung aking kasanayan. Paggising ko ng madaling araw, yun po ang aking ginagawa. At halos yung katawan mo ay talagang gusto pang matulog. Yung lalamunan mo ay halos magalasgas pa dahil hindi pa nagmumumo. Praise God. Yun po yung unang gagawin ko pag ako po gumising sa umaga. At madalas po ay 4 o'clock o 5 o'clock, yun po yung range ng aking gising. Pero hindi ko po sinasabing araw-araw yun. Meron rin pong pagkakataon, ang bigat ng aking katawan na ayaw kong bumangon, yung pong katamaran ay nararanasan ko rin. Pero mas madalas po ako po'y gumigising ng ganung oras. Tulad po kanina, ako po'y nagising ng alas 4 at pagising ko po, pupunta po ako rito sa baba. Ako'y nagbabasa, ako'y nagbubulay, ako'y lumuluhod at ako'y sumasamba at ako'y umaawit ng pagsamba sa Panginoon. Nakagawian ko na po yan, nakasanayan ko na po yan. Kaya hindi po ako sanay na mangaral o magturo ng salita ng Diyos nang hindi ako umaawit, hindi ako sumasamba. Doon ko po nararanasan ang presensya ng Diyos bawat pagkakataon na ako ay sumasamba. Praise God. Hallelujah. Kaya yung pong design na tabernacle na ipinagawa sa panahon po ni Moses hanggang sa panahon po ni King David, yan yung pong tabernacle. Yun po yung disenyo ng tao yun po yung pagka-design ng Diyos sa atin. Yung pong outer court, yun po yung ating outer man. Yun po yung ating flesh. At yung pong inner man, yun po yung ating soul. At yung pong Holy of Holies, yun po ang ating spirit. Praise God. Kaya yung pong pattern na yun ay napakahalaga na atin pong i-practice na from natural to spiritual. Kaya po mayroon pong pagsamba. Kaya mayroon pong pananalangin. Kaya yung pong para makatagpo mo ang Espiritu ng Diyos, kailangan ikaw ay nasa Spirit. Praise God. Tandaan natin, worshiping God is by Spirit and in truth. Yun po yung requirement para po tayo ay
para po ma-meet natin ang Diyos, kailangan tayo po ay sumasa Espiritu. Mahirap pong manalangin if you are in the flesh. Hindi po yun makaaabot sa pandinig ng Diyos. Baka, ang sabi nga ay, baka hanggang kisame lamang yung ating panalangin. Kailangan tayo po ay nasa Espiritu. Praise God. Kaya napakahalaga po nung pagsamba. Kaya you can minister through worship. Praise God. Yun po yung ating ministry. Our first ministry is to worship. Kaya nga ang sabi ng awit ay, there's no higher call than to worship you. Praise God. Hallelujah. Wala nang pinakamataas na pagkatawag kundi ang Diyos ay ating sambahin. Kaya mithiin po natin na tayo ay maging mananamba. Praise God. Hindi po singer, worshiper. Yun po ang hinahanap ng Diyos. Worshiper, hindi po singer. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Diyos. Sa umagang ito, babahagi ko po sa inyo ang salita ng Diyos sa Mark, gabi pala, sorry po. 7:30 na pala ng gabi. Pero po sa Mark 13, verse 32. Praise God. Kung kayo po ay may Biblia, hawakan po ninyo inyong Biblia at sundan po ninyo ako sa aking babasahin. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Verse 33, kayo'y mag-ingat, magpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Verse 34, gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang alipin, sa bawat isay ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Praise God. Oh, Banal na Espiritu, pangunahan mo po kami sa gabi nito. As we fellowship with one another, teach us and guide us. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Ano po ba yung ating major concern? Yung po bang palatandaan ng kanyang pagbabalik? O yung oras at ang araw ng kanyang pagbabalik? Tandaan natin ang yung rapture sa alapaap. Ano po roon ang kailangang ating pinagtotoonan ng pansin? Ano po ba ang talagang pinagagawa ng Diyos sa atin? Rito po sa talatang ito ay napakaliwanag. Ang pinagagawa po sa atin ay watch and pray. Praise God. Watching and praying. Hallelujah. Kanina po ay ako'y nagising ng alas 5, alas 4. At pagkatapos ko pong manalangin at sumamba, naisipan ko pong magluto ng aming breakfast. Dahil may rumaan pong nagtitinda ng ayungin. Sa atin ay ingin. Sa Morong ay ingin. Sa Cardon ay ayingin. Sa Manila ay ayungin. Praise God. Yun po ay aking nailuto. Ito ay aking ipinaksiw. At habang ako ay nagluluto, ako po ay nakikinig yung kay Bishop.
Pero bigla pong naisipan ko magpunta sa palengke. Para namalengke po ako dahil schedule namin. Ako po yung madali ang nagpunta ng palengke at ako ay nag-bike. Pero nung pagdating ko sa palengke, bigla ko pong naalala, ako pala ay may nakasalang na ayungin. Kaya ako po ay nagmamadaling bumalik. At salamat sa Diyos. Tamang-tama ay po yung rating ko, malapit na pong maangi. Wala na pong sabaw, wala nang suka. Yung po kasing niluto ko ay paksiw at may konting tubig at talagang igang-iga na no ako namating at talagang napakabuti ng Diyos. Bakit ko po ito sinasabi? What is our major concern? Pero sa pagkakataon yan, dapat hindi ako umalis at inintay ko muna na maluto yung aking niluluto bago ako gawin ang pagpunta sa palengke upang mamalengke. Dahil schedule po namin ngayon ang pamamalengke. Dahil by schedule po ang pamamalengke. Praise God. Hallelujah. Napakarami pong kumukuha, tumatawag ng ating atensyon. Maraming bagay na tayo ay napagbabalingan natin ng pansin. Kaya yung pong ating atensyon ay kinukuha ng napakaraming mga bagay. Praise God. Hallelujah. Kaya po yung salitang focus ay bibigyan ko ng diin sa gabing ito. Rito po sa pag-aaral natin sa gabing ito, ang utos po sa atin ay we are commanded to watch and pray. Ano po ba yung commanded? Tayo po ay inuutusan ng Diyos na tayo ay magpuyat at tayo ay manalangin. Praise God. At sa atin pong pagpupuyat at sa atin pong pananalangin, hindi po basta tayo nagpupuyat. Hindi lamang po yung tayo ay gising sa madaling araw at nananalangin. Ikaw ay, you are anticipating something is going, mayroon kang inaasahang mangyayari. Hindi basta ikaw ay nananalangin. Hindi basta ikaw ay nagiging mapagmatsyag. Hindi lamang ikaw ay nagiging vigilant. Praise God. Ikaw ay nag-e-expect. Yun ang salita. The exact word is expectant. Hallelujah. Kailangan tayo po ay expectant sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ba yung paghahanda na ating gagawin, kailangan ikaw ay expectant. Ikaw ay nag-e-expect na ang Panginoong Hesus ay babalik. Na ang Panginoong Hesus ay magpapakita sa alapaap at tayo ay kanyang dadagitin at tayo sasalubong sa kanya. Kailangan yun po ang inaasahan. At aywan ko, pero maraming mananampalataya, enjoy pa rin sila dito sa lupa. Gustong-gusto pa rin nilang magtagal ang pagbabalik ng Panginoon. Maraming nagsasabing sila ay handang-handa na. Pero sa totoo, hindi sila handa. Sapagkat yung handa sa pagbabalik ng Panginoon, praise God, siya ay focus at siya ay vigilant. Hallelujah. Yun po yung dalawang salita. Focus and vigilant. Ang mga vigilant po, yan po ay nagmamatsyag. Nagbabantay. Praise God. Alam po ba niyo yung guardhouse ng isang kampo? Binanggit ko na po ito sa inyo. Mayroon pong guardhouse na yun po ay mataas ang lokasyon. Kaya ang kanya pong, kita po niya yung
papasok pa lamang sa kanilang kuta, kita na nung nagbabantay. Sapagkat meron po yung telescope. Kaya bago pa rumating o pumasok ang kaaway rin sa kanilang pinagkukutaan, alam na ng bantay. At walang makapapasok rin sa kanilang vicinity. Dahil mayroon pong gwardya. At hindi po yun natutulog. Magdamag po yung gising. Ang kanyang gawain ay bantayan ang kaaway na maaaring pumasok sa kanilang teritoryo, sa kanilang vicinity, sa kanilang lugar, sa kanilang kampo. Kaya wala pong nakapapasok. Yun po yung papel ng gwardya. Siya ay nakabantay at siya ay palaging gising. Praise God. We are commanded to be vigilant. We are commanded to be focused. Yun po ang ibig sabihin nito. Watching and praying. Bakit po naitulad sa magnanakaw ang kanyang pagbabalik? Ito po ay sa mga taong mga hindi handa. Sa mga hindi handa. Sapagkat ang sabi sa 24 ng Matthew verse, kaya nga kayo'y mangagsihanda sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Hallelujah! Ganun raw po magiging pagbabalik ng Panginoon. Roon sa panahon na hindi mo siya iniisip. Roon sa panahon na hindi mo siya inaasahan. Kaya ang kanyang pagbabalik ay tulad sa magnanakaw. At bilang mga mananampalataya, hindi po dapat ganon ang ating stand. Hindi po dapat ganon ang ating posisyon. Kailangan ang ating posisyon, kailangan tayo ay watchful and prayerful, vigilant and focus. Praise God. Hallelujah. Kaya kung mapapansin mo, rito sa talatang ito na ating binasa, 3 beses pong binanggit. Paulit-ulit pong binanggit yung watch and pray. At alam naman po natin, kapag po paulit-ulit na sinasabi, kahit naman po sa pagtuturo sa paaralan, mayroon pong tinatawag na law of repetition. Ano po ba yung law of repetition? Ang bata po, nung tayo po ay elementary, paulit-ulit pong tinuturo sa atin yung abakada, ega, ilawan. Araw-araw po yun ay tinuturo. Ayun po ang law of repetition para po matuto ang bata. Nagtiyaga po ang ating mga teacher, kaya po tayo natutong bumasa. At yun po ang kanilang na-apply. Law of repetition. At yun po ang ginagawa rito ng Panginoong Hesus. 3 beses niyang binanggit. Ang ibig sabihin, ito ay napakahalaga. Ito ay napaka-importante. You must stay awake. Kailangan ikaw ay nananatiling gising. Yun po yung pagpupuyat. At sa yung pagpupuyat, praise God, you are expecting that your King is coming again. Yun po ang instruction sa atin. Kaya nga, ano ang pangalawa natin gagawin? Shake yourself out of sleep. Shake yourself out of sleep. Huwag raw po tayong maging tulughoy. Praise God. Huwag raw po tayong maging apathy. Ano po ba yung apathy? Praise God. Ikaw ay huwag kang maging malamlam. Huwag kang magwalang bahala. Praise God. Hindi po tayo pwedeng magwalang bahala. Kung tayo nag-e-expect ng pagbabalik ng Panginoon, ipagpatuloy mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, magtrabaho ka ng buong may kahusayan. Kung ikaw ay mag-aaral, mag-aral ka ng buong may kahusayan. Kung ikaw ay nagninegosyo, kung ikaw man ay tindero, kung ikaw man ay nagtitinda, pagbutihin mo ang iyong pagtitinda.
Pagbutihin mo ang iyong pagtatrabaho to the best of your ability. Gawin mo ang pinakamainam, gawin mo ang pinakamabuti. Kaya nga, kung sa natural, ginagawa natin ang lahat para tayo umunlad sa ating buhay na pang-araw-araw, ay di lalo na po yung ating spiritual life. Lalo na po yung bigyan natin ng pagpapahalaga. Amen? Kung yun nga pong empleyado, takot na takot mahuli. Ako po yung naging empleyado. At kapag na-late ka ng 1 minute, 5 minutes, may bawas yung aming paycheck. May bawas po yun. Kaya, before 8 o'clock, naroon na po ako. Kasi, nalulungkot ako pagka maraming bawas. May bawas ang iyong sweldo. At yun rin ang basehan para ikaw ay ma-promote. Alam niyo mga napopromote, maaga pumasok at hindi uma-absent. Matiyaga, masipag, diligent sa kanyang trabaho. At yun po ang napopromote. Yun po ang pinagtitiwalaan ng lawyer. Maaga pumasok, masipag, masunurin. Praise God. Hallelujah. Ganun rin po sa spiritual. Hallelujah. Hindi po pwede ang petex. Hindi po pwede. Kung ang tao nga ay ganun ang nire-require niya sa kanyang nasasakupan, lalo na po ang Panginoon. Lalo na po ang Panginoong Hesus. Pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, praise God. Hallelujah. Nakita naman po natin kung paano ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus. Nakita po natin siya kung gaano niya ipinasakop ng lubusan ng kanyang sarili sa Ama. Ipinasakop niya ng lubusan. Kumbaga wala nang nai-reserve sa kanyang sarili. Wala. Ibinigay niya ng buong buo ang kanyang sarili sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Wala nang reservation. Ang kanyang self-will, wala na. Inalis na niya yung self-will. Kaya nga ang sabi niya, not my will. Kaya makikita po ninyo, hanggang tayo ay buhay pa, yun po yun Hanggang tayo buhay pa sa ganang ating sarili, hallelujah, naroon pa rin yung self-will. Hindi pa rin natin lubusang maipasakop, hindi pa rin natin lubusang maipailalim ang ating sarili sa Diyos. Praise God. Hallelujah. At yan po yung may katotohanan. Kaya nga po yung pong denying yourself, napakahalaga po noon. You want to experience the presence of God. You want to experience the leading, yung pong patnubay, yung pong paggabay, yung pong pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Ang mga nakararanas po noon ay yung pong nagpapasakop. At anong pagpapasakop? Lubusan. Lubusang pagpapasakop. Lubusang pagpapaubaya sa Diyos. Kaya, may kahigpitan po. Kaya pag hindi po natin sinupil ang ating sarili, kapag hindi po natin dinisiplina ang ating sarili, praise God, hindi po tayo magagamit ng Diyos ng malakas. Hindi po tayo magagamit ng Diyos ng malakas. Kapag hindi po tayo lubusang naangkin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang pinag-uusapan po natin ay yung our major concern. Ano ba yung first and foremost? Ano ba talaga yung ating pagtutuunan ng pansin bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus? Tayo po ay naroon na sa tinatawag na lateness of the hour. At wala pong makapagtatatuan yan. We are on the lateness of the hour. Tayo po ay nasa, kumbaga po sa maghapon, ang pasok po natin kung tayo po ay nagtatrabaho kahit po sa construction, 8 to 5 o kaya 7 to 4. Kung tayo 8 to 5, naroon na po tayo sa
Nasa hapon na po tayo, nasa afternoon session na po tayo. Tapos na po siguro yung 7 to 12. Naroon na po tayo sa 1 to 5. Naroon na po tayo. At nakikita na natin, nalalaman natin, at napapansin na natin yung panahon at yung oras, yung pong season. Walang nalihim sa atin, ipinahayag sa atin, ipinaalam sa atin ng Diyos ang panahon na ating kinabibilangan. Napakalapit na ng kanyang pagbabalik. Bakit kaya kailangan ito ituro? Bakit kaya ito ay kailangan i-preach ng mga mangaral? Sapagkat ito po ay naituro mismo ng ating Panginoong Hesus. Binigyan niya ito ng diin. At ito ay tinatanong ng kanyang mga alagad. Kaya sigurado po na mangyayari ang kanyang pagbabalik. Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang nagturo na isang araw meron siyang inilaan. Pero hindi niya sinabi ang oras. Hindi niya sinabi ang araw sapagkat na-reserve ito ng Diyos Ama sa kanyang sarili. Sapagkat He wants all the glory. He wants all the honor. Sapagkat ang kalwalatian po ng Diyos kapag po ang kanyang sinabi ay nangyari. At na-reserve po yun ng Diyos sa kanyang sarili. At ibinibigay naman po sa atin. Ibinibigay naman po sa atin ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita ang mga palatandaan. Praise God. At ang isa po sa palatandaan ay marami ang tatalikod sa pananampalataya. Nangyayari po ba? Nangyayari po. Nangyayari po. Dahil yan po ay itinakda ng Diyos. Na pagkatapos na sila magkapaglingkod ng 10 taon, 15 taon, 20 taon, pero sa dulo sila ay nagiging malamig. At ang pinaka-worst pa, tumatalikod pa. Naranasan na nila ang banal na Espiritu. Naranasan na lang sila magamit ng Panginoon. Naranasan nila yung kaloob ng banal na Espiritu. Pero dahil nga ang Diyos ay all-knowing, alam niya na ito ang magiging napaka-tinding palatandaan ng kanyang muling pagbabalik, na marami ang magiging malamig ang pag-ibig sa Kanya. Kaya ngayon sabi sa Matthew 24, huwag sa panahong taglamig. Ito po yung panahon ng tumatalikod ang isang mananampalataya. Kapatid, ganun ka ba? Nararamdaman mo ba sa panahong itong ikaw ay nagiging malamig ang pag-ibig kay Kristo? At hindi yan nakapagtataka dahil sinabi ng Diyos. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya, ano ang ating gagawin? Kailangan tayo po ay manumbalik sa Kanya. Tayo po ay manumbalik sa Kanya. Kapag po nararanasan natin na tayo ay tinatabangan sa ating pag-ibig sa Panginoong Hesus, yung tipong ni ayaw mong magbuklat ng Biblia, yun po ay sure sign na malamig ka, na matabang ka, na hindi mo man laang buklatin ang iyong Biblia. Ang sabi nga, kung iniibig mo ang Diyos, iibigin mo rin ang kanyang salita. Hindi mo maiibig ang Diyos nang hindi mo iniibig ang kanyang salita. Yun po ang pagkakakilanlan ng isang tao ay umiibig sa Diyos. Iniibig niya ang kanyang salita. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Hesus? If you love me, you will keep my word. Hello? If you love me, you will keep my word. Kung ako'y inyong iniibig, praise God, iingatan ninyo, susundin ninyo ang aking salita. Praise God. Kaya, bago po ang pagbabalik ng Panginoon, naroon po yung tinatawag na apostasy. Apostasy. Marami po ang tatalikod sa pananampalataya. Marami po yung magbabackslide.
Naalala ko yung awit. Ito ang panahon, di nauso ang backslide. Hello! Ito ang panahon, di nauso ang backslide. Ito yung panahon na ikaw ay kailangang maging on fire. At mangyayari lamang ang iyong pagiging on fire kapag ikaw ay mag-i-strive. Strive. Be spiritually strive. Sinabi ko na sa inyo, yung ibig sabihin ng strive kanina. Kung ikaw ay nagtatrabaho, alas 6 pa lang, gumigising ka na, kumakain ka na, naliligo ka na. Bago rumating ang 8, 7:30, naroon ka na sa opisina mo. Yun po ang strive. Masikhay. Yun po ang diligent. Maaga pa. Wala pa yung mga kasama mo, naroon ka na. Kung ikaw naman ay Kristiyano, tulog na ang marami, gising ka pa. Gising na ang marami, tulog ka pa. Bakit? You are striving spiritually. Hinahanap mo ang mukha ng Diyos. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, buhay ko po yung umawit. Buhay ko po yung sumamba. Ang hirap po kapag hindi mo sinamba ang Diyos. Nakakaya po ba ninyo na sa buong maghapon, hindi mo pinaglilingkuran ng Panginoon? Ang akala po ng iba, ang paglilingkod ay sa 4 na sulok ng church building. Totoo po yun. Pero yun po ay part lamang. Dahil kung mag-meet po lang naman tayo linggo, lalo po ngayon, online na po ang worship services. Kaya ito po ay personal na. Ang simbahan naman ay hindi gusali. Ang simbahan ay ikaw. Ang simbahan ay ako. Ikaw ang simbahan, ako ang simbahan. Kaya yung naituro sa atin sa simbahan ng ating pastor, i-apply natin sa ating bahay. Kailan? Hindi lamang araw-araw. Bakit sinabi ni Paul yung pray without ceasing? Manalangin kayo ng walang patid. Napakadali pong bumalik sa flesh. Malakas po ang flesh. Napakalakas ng flesh. At ngayon po ay napakaraming kukuha at tatawag ng iyong pansin. Siguro ikaw, 3 ang cellphone mo. Hindi ko sinasabing ako hindi nagse-cellphone. Lagi nga po akong may hawak ng cellphone. At kapag mahilig ka, kung ang hilig mo ay sports, kung ang hilig mo ay politics, kung ang hilig mo ay showbiz, kung ang hilig mo ay magsaliksik, nariyan lahat yan sa cellphone na hawak-hawak mo. Kaya, what is your major concern? Yun po ang ating topic. What is my major concern? Binanggit ko na po yung news na. Una, we are commanded to watch. Tayo inuutosang magpuyat. Pero yung pong pagpupuyat na yan ay makabuluhan. Kanino ka nagpupuyat? Sa Panginoon. Kung matatandaan po ninyo yung mga pastol na nagpupuyat, na nag-aalaga ng mga tupa at mga kambing, bigla pong nagsalita ang anghel sa langit at ibinalita nila ang Misaya, si Emmanuel, ay pinanganak sa pasabsaban. Ang mana po ay sa madaling araw din. Bumabagsak po ang mana upang may makain ng mga Israelites nung sila po'y naglalakbay sa wilderness. At hindi po yung pwede, kapag ikaw ay gumising ng tanghali, wala ka nang natutunaw po yung kapag mainit na. Iyon po'y bumabagsak sa madaling araw sa magitan ng hamog, kasabay po ng hamog. Kaya yung pong daily bread ay kinukuha sa madaling araw. Mayroon pong physical bread at mayroon pong spiritual bread. At yan po'y saganang-saganang ibinibigay ng Diyos. Kaya ang sabi sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Ibigay mo sa amin
ang aming kakanin sa araw-araw. Hindi lamang po physical na pagkain ng ating kailangan. Kailangan natin ng spiritual na pagkain. At pinakamaganda pong oras ang madaling araw. Yun po ang iniuutos sa atin. Be watchful. Be prayerful. Kayo'y magpuyat at kayo'y maging mapagmatsyag at kayo'y maging mapag-intay at kayo'y maging mapanalanginin. Yun po yung kumpletong rekado. Yun po yung kumpletong sinasabi ng Diyos sa atin. Sa ating pagpupuyat, mayroon po tayong iniintay. Kayo po ba'y nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon? Yan po ang tanong. Yan ang ating major concern. Dahil nasa panahon na po tayo ng pangwakas. O marami kang iniisip. Gaya ko kanina, ang marami kong iniisip. Nagluluto, namamalingke, at nagkamali ako. Dahil pagdating ko sa palengke, naalala ko yung aking niluluto, muntik ng maangi. Dahil mayroon akong inintindi pang iba. May inasikaso pa akong iba. Samantalang ang dapat kong unang gawin at tapusin ay ang aking pagluluto ng ayungin na paksiw na ayungin. Praise God. Our major concern is to be with Him. Makasama siya. Makapiling siya. Hanggang sa tayo ay sumalubong sa alapa. Ang 7 churches po ay pinutusan din. Roon po sa Revelation chapter 3. Tingnan natin. Revelation, Pahayag, chapter 3. Chapter 3, verse 2 and 3. Magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungan iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Praise God. Ganon rin ang instruction. Magpuyat ka at pagtibayin mo. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. Haandap-andap na. Ang tinutukoy po rito, malapit nang mamatay yung kanyang relasyon sa Panginoon. Haandap-andap na. Kumbaga po sa lampara ay papahina na po yung ningas ng mitsa para bang mauubos na yung gas. Yun po yung aming ilaw nung araw sa Cardona nung wala pa pong kuryente. Ang tawag sa morong ay bututoy. Yung bututoy ay haandap-andap na dahil yung pong gas kokonti na. Yung pong gatong mauubos na. Yung gas, yung kerosina mauubos na. Praise God. Verse 3. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at itutuparin mo at magsisika. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo nalalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Mayroon pong babala. Mayroon pong babala ang Panginoon. Sa iglesia po ito ng Sardis. At tayo rin, mga mananampalataya, sa panahong ito na ating kinabibilangan. Remember therefore how thou hast received and heard and hold fast. Hallelujah! Ano ba yung ating tinanggap? Ano ba yung ating narinig? Ano ba yung ating... sino ba yung ating tinanggap? Ano ba yung ating narinig? Napakahalaga nung tinanggap mo. Napakahalaga ng aking tinanggap. Praise God. Ano ang ating tinanggap? Salita ng buhay. Ano ba ang ating tinanggap? Si Jesucristo. Ating Panginoon, ating tagapagligtas, ating manggagamot. In fact, siya yung lahat sa lahat.
sa buhay ng isang mananampalataya. Yan ang ating tinanggap. He is all in all. He is my life. Siya ang aking buhay. Di ba ang sabi niya, I am the life. The life that he is talking about is the divine life. Yung pong buhay na banal. The divine life of our Lord Jesus Christ, yun po ang ating tinanggap. At yun po yung nagdadala sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang isang napakasimpleng halimbawa na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay mapanalanginin. Ikaw ay mananamba. You are always watching and you are always praying. Yung iba ang akala nilang paglilingkod ay, totoo po yun, yung pong soul winning. At yun po ay second base ng ating service. Sa mundo po yun. Sa mundo po, sa unbeliever po yun. We are all called to be witnesses. Pero hindi ka po makapag-witness kapag yung pong malapit ng mamatay, yung ningas. Kapag pong malapit ng mamatay, yung alab. Kapag po yung banal na espiritu. Hallelujah! Pinabayaan mo na. Samantalang dati, praise God, dati-rati naman ay napakaalab mo sa panalangin. Dati-rati naman ay napakaalab mo sa salita ng Diyos. Dati-rati naman ay napakaalab mo sa panalangin, sa paghayo, sa pakikipag-fellowship. Pero bakit ngayon? Nawala ka na sa church, hindi ka na dumadalo. At ang rami mo ng dahilan. Dahil kailangan mabuhay, yung sabi mo. Pero hindi mo alam, ang iniwan mo yung buhay. Si Jesus ang buhay. At kapag iniwan mo yung tunay na buhay, na si Jesus lamang ang makapagbibigay, lahat ng gagawin mo, walang kabuluhan niya. Lahat ng iyong pagsusumikapan, praise God, yan ay non-bearing. Yan ay non-essential. Sapagkat yan ay panlupa lamang. Yang iniisip mong yan ay pansarili lamang. Pero yung iniisip ng Diyos, yung buhay mo, hindi lamang dito, kundi yung buhay mo pagkatapos nito. Praise God. Hallelujah. Oh, napakabuti ng Diyos. Roon po sa Revelation chapter 2 verse 3. Praise God. Chapter 2 verse 5 pala. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. Hallelujah. Nakakatakot po itong verse na ito. Remember therefore from whence thou art fallen and repent. Ano raw po ang ating alalahanin kung saan tayo nahulog at magsisika at gawin mo ang mga unang gawa, o kung hindi, paririan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero. Ang alam ko po sa kandilero, kung hindi po ako nagkakamali, ay the presence of God. The presence of God. Aalisin raw po. Pero may paraan pa. May solusyon pa. Anong solusyon? Repentance. Ano ba ang ating kinakahulugan? Isa po lamang, prayerlessness. Iisa po lamang ang kahulugan ng isang mananampalataya, di pananalangin. At kapag po ikaw ay hindi nanalangin, bunga na po lamang iyong pangangalunya, pakikiapid. Yung pong lust of the flesh, bunga po yun ng prayerlessness. Yung pong kayabangan, bunga po yun ng prayerlessness. Yung pong takot, yun po yung bunga ng prayerlessness.
yung pong mga pagko-compromise natin, yung pong paggawa nating mga kasalanan. Kailan po ito nagsimula? Nung tayo tumigil sa pananalangin. Doon po nagsimula na tayo humiwalay sa Diyos. Doon po nagsimula na tayo humiwalay sa kalooban ng Diyos. Praise God! Kaya yung pong repentance, yan po'y kailangan kasama sa ating buhay bilang mananampalataya. Hindi po ito yung repentance na para kayo mapunta sa langit. Hindi po. Kung hindi yung buhay mo rito sa ibabaw ng lupa, kailangan wag kang malayo sa Kanya. Kailangan wag tayong mahiwalay sa Kanya. At para po hindi tayo mahiwalay sa Kanya, yung pong regalo ng pagsisisi, lagi po itong ibinibigay ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu, siya po yung nagpapaalala sa iyo na repent. Siya po yun. Siya po yung pong prompting ng Holy Spirit, yung pong, anong tawag rito? Yung pong leading, o yung conviction, yun, nakuha ko na. Yung pong conviction, ang Holy Spirit po yun. Sa loob mo siyang umpire, yun po yung inner witness, na sa konsensya mo, yun po ang referee, na nagsasabi, tigilan mo na ang iyong pagko-compromise. Tigilan mo na ang ginagawa mong kasalanan. Siya po yun. At ang major sin po ng Kristiyano, at ito po'y epidemic sa body of Christ. Kung mayroon pong pandemic na coronavirus, mayroon pong epidemic sa body of Christ. Ano ito? Prayerlessness. Yung pong epidemic sa body of Christ ngayon, di pananalangin. At yan po lamang ang tanging kahuhulugan ng isang mananampalataya. Yan po. Yan po yung common sin. Yan po yung epidemic sa body of Christ. Tamad manalangin. Hallelujah. Alam mo, kapag ikay mapanalanginin, tatabangan ka sa mga bagay ng mundo. Pero pag hindi mo buhay ang panalangin, naiinganyo ka pa rin sa takbo ng mundo. Naliligayahan ka pa rin sa pamamaraan ng mundong ito. Praise God. Pero kapag po ikaw ay naging mapanalanginin, alam mo, ang raming pakinabang ng prayer. Ang unang pakinabang rito ay mamumuhi ka sa kasalanan. Kapag hindi ka naging prayerful, praise God, naiinganyo ka sa paggawa ng kasalanan. Pero pag ikaw ay naging prayerful, namumuhi ka sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat darating at darating sa iyo yung anointing na fear of the Lord. Fear of the Lord is anointing from the Holy Spirit. Yan po ay anointing ng Banal na Espiritu. Hindi po natin pwedeng gawin sa ating sarili na tayo matakot sa Kanya. Ang Holy Spirit po lamang ang makagagawa nito sa ating buhay. Kaya kapag ikaw ay mapanalanginin, praise God, dinidevelop mo yung fear of the Lord. Yun ang una. Pagkatapos, dinadaig mo ang doubt and unbelief. Dinadaig mo, tinatalo mo yung pag-aalinlangan, tinatalo mo yung pagdadalawang kaisipan. Kapag nakasanayan mo yung buhay ng panalangin, hindi minsanan. Pananalangin, walang patid. Posible po yun kung i-desire natin. Kaya sanayin natin ang ating sarili sa umaga, unahin natin siya. Be watchful and be prayerful. We are commanded to watch. Number 3, do not be caught up off guard. Wag po tayong mahuling tulog. Ang security guard po, kapag po nahuli ng kanyang supervisor, mayroon pong supervisor ang mga gwardya. At yun po ay nagra-round robin po yung pinakang chief security sa oras ng madaling araw. At pag may nakita siya sa kanyang mga tauhan na tulog, mayroon pong disciplinary action. Mayroon pong first offense, at pag ito'y naka-second, third offense, tanggal na po siya. Dahil malaking
malaking violation po ng isang gwardyang panggabi na tutulog. Neglect. Negligence po ang tawag roon. At ganun rin po sa ating mga mananampalataya. Kapag ikaw ay di mapanalanginin, ang kasalanan mo ay negligence. Ano ba yung negligence? Kapabayaan. Pagwawalang bahala. Kayo po ba'y nagwawalang bahala sa pagbabalik ng Panginoon? Baliwala po ba sa inyo na si Jesus ay babalik? At gustong-gusto mo pa rin magtagal pa ang kanyang pagbabalik. Hallelujah. Praise God. Kailangan pong tayo ay huwag masumpungang natutulog. Praise God. And number 4, be constantly on guard. Be constantly on guard. Hallelujah. Lagi kang nakabantay. Lagi kang gising. At lagi kang nagbabantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Revelation chapter 3 verse 11. Behold, I come quickly. Hold fast, which thou hast, that no man take thy crown. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ano ang sabi? Behold, I come quickly. Ako'y dumarating na madali. Hold fast, which thou hast, panghawakan mong matibay yung nasa iyo na. Ulitin ko po, panghawakan mong matibay yung nasa iyo na. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nasa iyo na? Ano ang nasa iyo na? Yung nasa iyo na raw po ay panghawakan mong matatag, panghawakan mong matibay, hawakan mo ng mahigpit. Iyong tinanggap mo. Iyong nasa sa iyo na. Praise God. Ang nasa akin, si Jesucristo. Ang nasa akin, ang banal na Espiritu. Ang nasa akin, ang Diyos. Nasa iyo. Yun ang nasa iyo. At panghawakan mong matibay, yung nasa iyo na. Nasa iyo na yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Nasa iyo na yung tinatawag na kaligtasan. Ikaw ay buo na sa harapan ng Diyos. Alam po ba niyo kung sino yung mga buo? Yung may pananampalataya. Yung may salita ng Diyos. Yung may buhay na walang hanggan. Yung mga pinatawad sa kanilang mga kasalanan. Yan ang nasa iyo na. Praise God. Tinanggap natin yan. Way back 1991, tinanggap ko na iyon. Pero hindi po ito nagtatapos hanggat hindi pa siya nagpapakita sa alapa. Kaya wag mong sasabihin, tapos na ang aking pagbimisyon. Tapos na, ako'y naglingkod na. No, wala pong retirement. Kaya hanggang sa dulo, panghawakan mong matibay yung nasa sa iyo na. I come quickly. Ako'y babalik na mabilis. Praise God. Hallelujah. Ito pong topic na ito ay napakahalaga. Sapagkat ibig ng Diyos, hindi lamang ikaw ay maging handa, hindi lamang ikaw ay maging mapagpuyat at maging mapagmatsyag at maging mapanalanginin, kundi ikaw ay mag-apoy. Kailan ikaw ay nag-aapoy. At kapag ikaw ay nag-aapoy, siguradong ikaw ay lalayo sa kasalanan. Siguradong ikaw ay hihiwalay sa kasalanan. Sapagkat yung pong apoy na iyon ay ang apoy ng banal na Espiritu. At susupukin po nito ang gawa ng laman sa ating mga buhay. Ang lahat ng compromise sa ating buhay, susupukin nito. Praise God. Kailangang mag-apoy ka. At kailangan ikaw ay laging nakadikit sa nagbabautismo sa iyo, sa Espiritu at sa apoy, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Praise God!
to draw near to God, to stay away from sin, and to be on fire. Tatlong bagay na kailangang nasa mananampalataya sa panahon ito. Ulitin ko po. Tatlong bagay. Draw near to God, stay away from sin, and be on fire. Yung pong dalawa, marami pong ganun. Pero yung nag-aapoy, konti po yata ang ganun. At gusto ko pong ako mapabilang kung siya nag-aapoy at naglalagablab. Sapagkat yung po lamang ang lunas. Saan? Sa gawa ng laman. Sa pagko-compromise. Sa di pananalangin. Kapag hindi ka nag-aapoy, you cannot pray. Pag hindi ka nag-aapoy, you cannot worship. Yun po ang kahalagahan ng apoy. Dadaling ka tinto sa maalab na pakikipag-ibigan sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Sapagkat ang apoy pong ito po yung apoy na nakita sa bundok ng Sinai. Ito po yung apoy na nakita sa panahon ni Elijah, mula sa langit, sinupok ng apoy ang kanilang ang handog ni Elijah. At sa panahon ng Acts chapter 2, bumaba ang apoy. Cloven tongues of fire, dilang kawangis ng apoy, at dumapo sa kanilang lahat. At silang lahat ay nangapuspos ng banal na Espiritu. Hallelujah! Oh, napakabuti ng Panginoon. Sapat na ang inyong narinig for this midweek service. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagbigay ka ng oras sa paikinig ng mensahe sa gabing ito. Kaya ako po'y magtatapos sa panalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, sa gabing ito. Sinasamba kita, Ama. Kita, Banal na Espiritu. Dalangin ko po ang bawat sumabay sa live streaming na ito na sila'y mapagpala, sila'y maging maunlad, sila'y maging malakas, at sila'y mag-apoy sa paglilingkod sa iyo. Sila po'y maging mapanalanginin, at sila po'y maging mananamba, at sila po'y maging mapag-intay sa pagbabalik ng aming Panginoon. Tulungan mo po kami, kaawaan mo po kami, kahabagan mo po kami, na magampanan namin ang pinagagawa mo sa amin, sapagkat hindi po namin kaya ito kung wala ka sa amin, Banal na Espiritu. Tulungan mo po kami. Kahabagan mo po kami. Praise God. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your heart, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the lights of me. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Oh, pinupuri kita at pinasasalamatan. I give you all the glory. I give you all the honor. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. See you next Wednesday on our midweek service. To God be all the glory. Great things He has done. Amen and amen. Praise